Huwag kang mag-alala, babe. Konting tiis na lang. Kapag naipanganak na niya ang bata at nakuha natin ang pirma para sa trust fund, pwede na nating itapon ang losyang na yan kung saan siya nababagay. Ang mga salitang iyon ay hindi galing sa isang kaaway, kundi mula sa bibig ng lalaking pinangakuan ni Silayan ng habambuhay sa harap ng altar. Nakatayo si Sila sa likod ng pinto ng VIP cabin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na box ng relos. Ang regalo niya para sa anibersaryo nila ni Andro. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinihigpitan ang kapit sa velvet na kahon. Tila ba ito na lang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya upang hindi siya bumagsak sa sahig. Ang regalong ito ay binili niya gamit ang perang inipon niya mula sa pagbebenta ng kanyang mga lumang alahas dahil simula nang makasal sila, ni Singkong Duling ay walang ibinibigay na access sa kanya ang pamilyang Montemayor. Akala niya matutuwa si Andro. Akala niya ang gabing ito, ang gabi ng gender reveal party ng kanilang anak, ang magiging simula ng pagbabago. Ngunit ang narinig niya ay hindi pagmamahal. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dignidad. Dahan-dahang umatras ang kanyang pandinig at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Sa loob ng silid, narinig niya ang pamilyar na tawa ni Bianca, ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng tinuring niyang kapatid, at ang ninang ng batang nasa sinapupunan niya. Ang tawa nito ay matinis at puno ng pangungutya. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng saya, ngunit ngayon ay nagpapahapdi ng kanyang sikmura. "You're so bad, Andro," malamig na sagot ni Bianca, at kahit hindi nakikita ni Sila, nararamdaman niya ang kalapitan ng dalawa sa isa't isa. Pero seryoso, paano kung magising niyang si Maria Clara sa katotohanan? Masyado siyang nagmamagaling lately. Baka maging problema pa siya sa shares ng kumpanya. Si Sila, magiging problema. Tumawa ng mahina si Andro, isang tunog na puno ng paghamak. Wala siyang magagawa. She's nothing without me. Ang akala niya mahal ko siya? Pinakasalan ko lang naman siya dahil kailangan ni Mama ng manipulable na manugang. Tignan mo nga siya. Mukha siyang katulong kapag katabi ka. Ang box ng relos ay dumulas mula sa manhid ng mga daliri ni Sila at bumagsak sa makapal na carpet ng yate. Walang ingay na nalikha ang pagbagsak nito, ngunit sa loob ni Sila, mayroong isang bagay na nabasag ng tuluyan. Isang bitak na hindi na kailanman mapagdudugtong pa. Napatingin siya sa kanyang sarili sa salamin ng hallway. Ang suot niyang bestida ay lumana at medyo masikip sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay walang makeup dahil sabi ni Andro ay mas gusto nito ang natural beauty. Pero ngayon ay alam na niya ang totoo. Hindi natural beauty ang gusto nito. Gusto nitong manatili siyang mukhang kaawa-awa para mas lalo itong magmukhang makapangyarihan. Ang sakit ay hindi dumating kaagad. Ang unang naramdaman niya ay ang lamig. Isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang leeg, na para bang ang dugo sa kanyang katawan ay naging yelo. Napahawak siya sa kanyang tiyan kung saan sumipa ang kanyang anak, si Baby Amihan. "Anak, patawarin mo si Mama." Bulong ng kanyang isip habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mainit at masakit. "Patawarin mo ako dahil ang tatay mo ay demonyo at ang ninang mo ay ahas. Hindi siya pwedeng umiyak dito. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang iligtas ang anak niya." Akmang tatalikod na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng cabin. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa mukha ni Sila na naglantad sa kanyang pamumutla at mga luhang hindi pa natutuyo. Sa harap niya ay nakatayo si Andro, gusot ang damit, at sa likod nito ay si Bianca na inaayos ang strap ng kanyang makintab at mamahaling pulang gown. Ang gulat sa mukha ni Andro ay agad na palitan ng inis, habang si Bianca naman ay ngumisi ng nakakaloko
Tila ba hinihintay talaga ang sandaling ito? Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Andro. Ang boses ay walang bahid ng pagsisisi, kundi puno ng akusasyon. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isang mantsa sa kanyang mamahaling suit ang presensya ng asawa. Huwag kang gumawa ng eksena dito, Silayan, mariing bulong ni Andro, habang mahigpit na hinawakan ng braso ni Sila. Ang higpit ng hawak nito ay halos bumaon sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang katotohanang nababasa niya sa mga mata nito. Walang awa, walang pagmamahal. Ang tanging naroon ay ang takot na masira ang kanyang imahe sa harap ng mga bisita. Nasa labas si Mama at ang mga investors. Kapag sinira mo ang gabing ito, sinisiguro ko sa'yo, hindi mo na makikita ang batang yan. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Sila. Ang pagbabanta sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Binawi niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Andro. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkasuklam. Hayop kayo! Ang garalgal na boses na lumabas sa kanyang lalamunan ay halos hindi niya makilala. Trinato kitang asawa, Andro. Minahal kita ng buo. At ikaw, Bianca. Ikaw ang ninang ng anak ko. Paano niyo nagawa ito? Humakbang palapit si Bianca. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng anumang pagsisisi. Sa halip, hinaplos nito ang pisngi ni Sila gamit ang kanyang manicured na kamay. Isang haplos na tila lason na gumapang sa balat ni Sila. Oh, honey, bulong ni Bianca, at ang kanyang boses ay parang asukal na hinaluan ng bubog. Huwag kang maging tanga. Sa mundong ito, ang pag-ibig ay para lang sa mga mahihirap na tulad mo na walang ibang maipagmalaki. Kami ni Andro, we build empires. Ikaw, you just exist. Bago pa makasagot si Sila, biglang umaling-awngaw ang boses ng MC mula sa speaker system ng yate. Ladies and gentlemen, please gather at the deck. It's time for the big reveal. Ayusin mo ang mukha mo, utos ni Andro habang inaayos ang kanyang kurbata. Tila ba walang nangyaring komprontasyon. Ngumiti ka. Kapag tinanong ka nila, sabihin mo masama lang ang pakiramdam mo dahil sa pagbubuntis. Let's go, Bianca. Iniwan nila siyang nakatayo doon, mag-isa sa hallway na yon na biglang naging napakalamig at napakasikip. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, pero saan siya pupunta? Nasa gitna sila ng dagat. Ang yate na ito, na akala niya ay simbolo ng kanilang tagumpay, ay isa palang lumulutang na kulungan. Napilitan siyang humakbang palabas. Ang hangin sa deck ay maalat at humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito mapawi ang init ng luhang pilit niyang pinipigil. Ang paligid ay puno ng tawanan, musika, at mga taong nakasuot ng magagarang damit habang hawak ang kanilang mga champagne glass. Nakita niya si Doña Marites sa gitna, tumatawa habang kausap ang mga business partners, ni hindi man lang napansin ang pamumutla ng kanyang manugang. Si Andro at Bianca ay nasa unahan na, magkatabing nakatayo habang hinihintay ang countdown. Kitang-kita ni Sila kung paano lihim na nagdikit ang mga kamay ng dalawa sa likod ng railings. Ang bawat tawa ng mga bisita ay parang insulto na tumatarak sa kanyang puso. Ipinagdiriwang nila ang pagdating ng batang ang ama ay nagpaplano na kung paano aalisin ang ina sa eksena. Naglakad si Sila patungo sa gilid ng yate, malayo sa karamihan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Hindi siya pipirma. Hinding-hindi siya pipirma. Alis siya kasama ang kanyang anak, kahit saang lupalop man siya dalhin ng tadhana. Ang ganda ng dagat, no? Ang boses na yon ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Lumingon siya at nakita si Bianca na nakatayo sa kanyang likuran. Wala na si Andro. Abala ito sa pag-entertain sa mga bisita habang nagsisimula na ang countdown para sa fireworks display.
Sila lamang dalawa ni Bianca sa madilim na parte ng deck na ito. "Layuan mo ako," mariing sabi ni Sila habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Alam mo sila, humakbang palapit si Bianca at ang anino nito ay tumakip sa liwanag ng buwan. "Ang problema sa'yo, masyado kang kumakapit," sabi ni Andro. "Ayaw mo daw pumirma sa annulment kapag inalok ka. Masyado kang makalat." "Sasabihin ko sa lahat." Nanginginig ang boses ni Sila pero buo ang loob. "Sasabihin ko kay Doña Marites. Sasabihin ko sa media. Sisirain ko kayo." Tumawa lang si Bianca. Ngunit ang tawang ito ay wala ng halong pagpapanggap. Ito ay tawa ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. Sino ang maniniwala sa'yo? Isang probinsyanang dating accountant laban sa mga Montemayor? At sa akin, ako ang darling ng television Sila. Ikaw ay wala. 3, 2, 1. Ang sigawan ng mga tao ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Kasabay ng pagbilang ng mga tao, nakita ni Sila ang pagbabago sa mga mata ni Bianca. Mula sa pangungutya, naging madilim at desidido ito. "It's a boy!" Sigaw ng MC. Kasabay ng pagsabog ng asul na fireworks sa kalangitan na nagliwanag sa buong karagatan, naramdaman ni Sila ang malakas na tulak sa kanyang balikat. Hindi ito aksidente, hindi ito pagkadulas. Ito ay puwersang galing sa puot at kasakiman. Ang mundo ay bumagal. Nakita niya ang mukha ni Bianca na iluminado ng asul na liwanag ng fireworks. Nakangiti habang pinapanood siyang mawalan ng balanse. Ang rehas na dapat ay poprotekta sa kanya ay tila napakababa. O sadyang ang bigat ng kanyang katawan ay humila sa kanya pababa. Wala siyang narinig na pagsigaw mula sa kanyang sariling bibig dahil ang hangin ay inagaw mula sa kanyang baga. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng dilim ay ang makulay na selebrasyon sa itaas. Isang masayang pesta para sa kanyang anak habang ang ina nito ay nahuhulog sa kawalan. Ang pagtama niya sa tubig ay hindi tulad ng sa pelikula. Ito ay masakit, parang konkreto na humampas sa kanyang likod at balakang. Ang lamig ng dagat ay agad na pumasok sa kanyang ilong at bibig, na pumigil sa kanyang huminga. Ang bigat ng kanyang damit ay humila sa kanya pailalim, palayo sa liwanag, palayo sa hangin. Sa kailaliman ng madilim at malamig na tubig, habang unti-unting nawawalan ng malay ang kanyang diwa, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas malakas pa kaysa sa pagsabog ng mga paputok sa itaas. Ganito na lang ba? Matatapos na lang ba ang lahat ng sakripisyo ko bilang isang bula sa karagatang ito? Ang kadiliman ay tuluyan ng yumakap sa kanya at ang tanging naramdaman niya ay ang huling sipa ng kanyang sanggol, isang senyales ng buhay sa gitna ng nagbabadyang kamatayan. Ang unang naramdaman niya ay hindi liwanag, kundi sakit. Isang matinding kirot na tila humihigop sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Mabigat ang kanyang talukap at ang bawat paghinga ay parang paghila ng bubog sa kanyang lalamunan. Ang huling alaalang nakaukit sa kanyang isipan ay ang lamig ng dagat at ang kawalan ng hangin. Ngunit ngayon, ang paligid ay amoy gamot na herbal, lumang kahoy at maalat na hangin ng dalampasigan. Dahan-dahang iminulat ni Sila ang kanyang mga mata. Hindi ang malambot na kisame ng kanyang silid sa mansyon ng mga Montemayor ang sumalubong sa kanya, kundi ang bubong na gawa sa pawid na may ilang butas kung saan sumisilip ang mapanglaw na liwanag ng buwan. Nasa isang maliit na papag siya, nakahiga sa isang banig na medyo magaspang sa balat. Ang tunog ng ulan na humahampas sa labas ay tila galit na mga kamay na kumakatok sa dingding na sawali. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matalim na sakit mula sa kanyang tiyan ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Nandoon pa ang umbok, ngunit mababa na ito at matigas. Ang takot ay agad na gumapang sa kanyang dibdib. Mas mabilis pa sa sakit ng katawan. "Anak!" Ang bulong niya, ngunit ang boses niya ay garalgal
at halos walang lumabas na tunog. Ang anak ko, isang anino ang lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki na may balat na sunog sa araw at mga matang puno ng awa ang lumapit. May dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Sa likod nito ay isang dalagang may maamong mukha na mabilis na lumapit upang alalayan siyang maupo ng bahagya. Ito si Mang Isko at ang anak niyang si Nika. "Huwag kang gumalaw, Hija," malumanay na sabi ni Mang Isko. Ang boses ay parang amang nagpapatahan sa anak. "Ligtas ka na. Nakita kitang palutang-lutang sa lambat ko noong kasagsagan ng bagyo. Himalang buhay ka pa." Ngunit hindi ang kanyang kaligtasan ang iniisip ni Sila. Ang mga kamay niya ay nanginginig na humawak sa braso ng dalaga. Ang baby ko." Bago pa makasagot si Nika, naramdaman ni Sila ang isang pamilyar at nakakatakot na paghilab sa kanyang tiyan. Hindi ito sakit ng sugat. Ito ay sakit ng panganganak. Ang tubig sa kanyang paanan ay biglang bumulwak, mainit at humalo sa lamig ng hangin sa loob ng kubo. 7 pa lang ang buwan ng bata. Hindi pa dapat ito lumabas. "Naku, tatay, manganganak na siya." Sigaw ni Nika, ang takot ay mababanaag sa kanyang boses. Agad na kumilos ang dalaga, kumuha ng malinis na tela at mainit na tubig. Ang sumunod na mga oras ay isang impyerno ng sakit at takot. Walang doktor, walang epidural, walang malinis na ospital. Ang tanging kasama ni Sila ay ang hagupit ng bagyo sa labas at ang dasal ni Mang Isko sa isang sulok. Bawat pag-iray ni Sila ay kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin. Ang sakit ay tila pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang isip niya ay nakatuon lamang sa iisang bagay. Kailangang mabuhay ang batang ito. "Ilabas mo, Ineng. Lakasan mo ang loob mo." Utos ni Nika habang hinihilot ang tiyan ni Sila. Sa huling pag-ire, naramdaman ni Sila na tila humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kasabay ng malakas na kulog sa labas, isang maliit na katawan ang dumulas palabas. Katahimikan. Ito ang pinakamabigat na tunog sa buong mundo. Walang iyak, walang galaw. Ang puso ni Sila ay tumigil sa pagtibok habang nakatingin sa maliit at nangingitim na sanggol na hawak ni Nika. Bakit hindi siya umiiyak? Humagulhol si Sila. Pilit na inaabot ang bata, kahit na ang kanyang katawan ay parang lumpo na. "Anak ko, gumising ka." Mabilis na nilinis ni Nika ang bibig at ilong ng sanggol. Tinapik-tapik niya ang talampakan nito. Ang bawat segundong lumilipas ay parang taon ng pagdurusa para kay Sila. Ang takot na mawalan ay mas masakit pa sa pagkalunod. At pagkatapos, isang mahina, garalgal at tila pusang ingay ang bumasag sa katahimikan. Umiyak ang sanggol. Mahina, hirap, pero buhay. Napahagulgol si Sila, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Inabot sa kanya ni Nika ang sanggol na binalot sa lumang kumot. Napakaliit nito. Ang balat ay halos transparent na at ang paghinga ay mabilis at mababaw. Pero buhay ito, ang kanyang anak na lalaki. "Amihan!" bulong ni Sila habang idinidikit ang pisngi sa noo ng sanggol. "Ikaw si Amihan kasi dumating ka kasabay ng bagyo at ikaw ang hangin na bumubuhay sa akin." Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip na may halong bangungot. Ang buhay sa isla ay malayo sa karangyaan ng Cebu. Kung dati ay nagrereklamo siya sa lasa ng imported na steak, ngayon ay nagpapasalamat siya sa lugaw na may asin. Ang sakit ng kanyang katawan mula sa panganganak at pagkakahulog sa yate ay constant na paalala ng kanyang sinapit. Ngunit ang mas masakit ay ang kanyang memorya. May mga piraso na nawawala. Naaalala niya ang mukha ni Andro, pero tuwing pipilitin niyang alalahanin kung ano ang nangyari sa yate, sumasakit ang kanyang ulo at dinadalaw siya ng panic attack. Ang alam lang niya,
May nagtulak sa kanya. May nagtangka sa buhay nila. At hindi sila ligtas. Isang gabi, habang hineheli niya ang maliit na si Amihan, nahirap huminga dahil sa hika, nabaling ang tingin ni sila sa maliit na radyong debaterya ni Mang Isko na nakapatong sa mesa. Ang balita ay tungkol sa isang sikat na pamilya sa Cebu. Lumapit si Sila. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Kahit malabo ang signal at garalgal ang tunog, naririnig niya ang pangalang Montemayor. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang mangyari ang trahedya sa yate, sabi ng reporter. Patuloy pa rin ang paghahanap sa katawan ni Mrs. Silayan Montemayor na nahulog sa dagat. At doon, narinig niya ang boses na minsan niyang minahal, ang boses ni Andro. Mahal na mahal ko ang asawa ko, sabi ni Andro sa radyo. Ang boses ay basag at tila punong-puno ng lungkot. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Kung nasaan ka man, babe, umuwi ka na. Napasinghap si Sila. Ang galing. Ang galing umarte. Kung hindi niya naramdaman ang lamig ng tubig at ang sakit ng pagtataksil, baka naniwala pa siya. Ngunit ang mas nagpadugo ng kanyang puso ay ang sumunod na narinig. Nandito ako para kay Andro. Boses iyon ni Bianca. Malambing, maawain. Bilang best friend ni Sila, ipapangako kong aalagaan ko ang naiwan niyang pamilya at ipagpapatuloy ang charity works na sinimulan niya. Nabitawan ni Sila ang hawak na baso ng tubig. Ang tubig ay tumapon sa sahig, gumapang palapit sa kanyang paanan. Sa loob ng maliit at madilim na kubo, yakap ang kanyang sakiting anak na walang kinabukasan. Naintindihan na ni Sila ang kanyang bagong realidad. Patay na si Silayan Montemayor sa mata ng mundo. Ang babaeng nakaupo sa sahig na kawayan na walang pera, walang pangalan, at walang kakampi ay isang multo na lamang. Tinitigan niya ang natutulog na si Amihan. Ang maliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang daliri. Dito, sa gitna ng kahirapan at amoy ng tuyong isda, naramdaman ni Sila ang isang apoy na sumindi sa kanyang dibdib. Hindi ito apoy ng pag-asa. Ito ay apoy ng puot na gagamitin niya upang sunugin ang mundo na nagtakwil sa kanila. Hinalikan niya ang noo ng anak. Ang luha sa kanyang mata ay natuyo na. Magpapalakas tayo, anak. Bulong niya sa dilim. Isang pangako na kasing tigas ng bakal. Hahayaan nating isipin nilang panalo na sila. Dahil sa susunod na magkita kami, hindi na ako ang babaeng umiiyak. Ako na ang bagyong wawasak sa kanila. Ang amoy ng lansa ay hindi na natatanggal sa kanyang balat. Gaano man karaming beses siyang maligo gamit ang matapang na sabong panlaba. Dati, ang pamilyar na amoy sa kanya ay ang halimuyak ng mamahaling lavender mula sa France na paborito ni Andro. Ngayon, ang hangin sa paligid niya ay puno ng pinaghalong amoy ng asin, bilad na isda, at pawis ng mga trabahador na siksikan sa ilalim ng mainit na yero ng pabrika. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Sila. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kinasanayan ang paghawak ng mga ulat sa kumpanya at pagpirma ng mga tseke, ay tadtad na ngayon ng maliliit na hiwa mula sa matatalim na tinik ng danggit. Mahapdi ang bawat dampi ng asin sa kanyang mga sugat, isang uri ng sakit na gumagapang hanggang sa kanyang buto, ngunit wala siyang karapatang tumigil. "Bilisan mo dyan, Laya!" sigaw ni Aling Viring, ang kapatas ng paggawaan. Tinatawag siyang Laya dito, isang pinaikling bersyon ng Silayan at isang mapait na paalala na ang kanyang kalayaan ay isa lamang ilusyon. Ang bagal-bagal mo kumilos. Akala mo ba ay nasa beauty contest ka pa rin? Hindi ka babayaran sa pagpapaganda ng ayos ng isda. Yumuko na lamang si Sila at binilisan ang paglatag ng mga isda sa kawayang bilaran. Ang init ng sikat ng araw ay nagsisimula nang tumama sa kanyang batok na nagpapapula sa kanyang balat
na hindi sanay sa hirap. Bawat oras ay binibilang niya, hindi para sa pahinga, kundi para sa kikitain. Kailangan niya ng pera. Ang ubo ni Amihan ay lumalala tuwing gabi. Ang tunog ng paghinga ng kanyang anak ay parang humuhuning ibon na hirap kumawala sa hawla. Ang nebulizer at gamot ay nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita niya sa isang linggo. Ngunit gagawin niya ang lahat, kahit ang paglulunok ng kanyang natitirang dignidad. Nang tumunog ang bell para sa tanghalian, hindi sumabay si Sila sa iba upang kumain. Lumapit siya sa mesa ni Aling Viring. Ang matanda ay abala sa pagbibilang ng pera. Ang mga mata nito ay matalas na nakatingin sa bawat sentimo. Aling Viring, mahina at nanginginig ang boses ni Sila habang pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang kupas na duster. Pwede po ba akong humingi ng bale? Kahit 200 piso lang po. Kailangan lang po talaga ng gamot ng anak ko. Tumigil si Aling Viring sa pagbibilang. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at sa mga mata nito ay nakita ni Sila ang paghamak na mas masakit pa sa asin sa kanyang mga sugat. Bali na naman, asik ng matanda habang inilalapag ang ballpen sa mesa ng padabog. 1 linggo ka pa lang dito, Laya. Puro ka na utang. Ano ba yang anak mo? Ginto ang kinakain. Kung hindi mo kayang buhayin, sana hindi ka nalang naglandi. Ang mga salita ay parang sampal sa mukha ni Sila. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na hindi siya naglandi, na biktima siya ng kasakiman, na siya ay misis. Montemayor na may-ari ng milyones, pero ang katotohanan ay sumampal sa kanya pabalik. Sa oras na ito, sa lugar na ito, wala siyang halaga. Ang milyones niya ay nasa kamay ng iba at ang buhay ng anak niya ay nakasalalay sa awa ng babaeng ito. Lumuhod si Sila sa kanyang isipan. Tinanggal ang korona ng kanyang nakaraan. Parang awa niyo na po. Babayaran ko po sa sweldo. Mag-overtime ako. Kahit maghapon akong magbilad gagawin ko. Bumuntong hininga si Aling Viring na tila abalang-abala bago dumukot sa kanyang bulsa. Kumuha ito ng ilang bariya at lukot na papel na pera at sa halip na iabot ito sa kamay ni Sila, ibinagsak niya ito sa mesa. Ang ilan sa mga barya ay gumulong at nahulog sa maputik na sahig ng pabrika. O ayan, iyan lang ang pwede. Pulutin mo kung gusto mo. Tinitigan ni Sila ang mga barya sa putikan. Ito ang mga baryang dati ay iniiwan lang niya bilang tip sa mga waiter. Ito ang mga baryang hindi niya pinapansin kapag nahuhulog sa ilalim ng upuan ng kanyang kotse. Ngayon, ang mga pirasong metal na ito ang lunas sa sakit ni Amihan. Dahan-dahan, sa harap ng mapanghusgang tingin ng ibang trabahador, lumuhod si Sila. Ang kanyang tuhod ay lumubog sa dumi. Ang kanyang mga kamay, na nanginginig at mahapdi, ay isa-isang pinulot ang mga barya. Hinugasan niya ang mga ito gamit ang kanyang luha na hindi niya mapigilang pumatak, tahimik at mainit. Para kay Amihan, paulit-ulit niyang mantra sa isip. Para sa buhay ng anak ko. Nang gabing iyon, matapos bumili ng gamot, tumakbo si Sila pauwi sa kanilang maliit na kubo. Madilim ang daan, ang tanging liwanag ay galing sa buwan at sa mga lampara ng mga kapitbahay. Pagpasok niya, nakita niya si Nika na karga si Amihan. Tinatapik-tapik ang likod ng bata na namumutla na sa kakapusan ng hininga. Mabilis na inihanda ni Sila ang gamot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadali. Ngunit nang mailagay na niya ang nebulizer sa mukha ng sanggol, huminto ang mundo. Pinanood niya ang bawat paghinga ng anak. Dahan-dahan, ang higpit sa dibdib ng bata ay lumuwag. Ang kulay sa pisngi nito ay bumalik. Nakahinga ng maluwag si Sila. Napasandal siya sa dingding na kawayan, pagod na pagod, gutom, at nanliliit sa sarili. Pero buhay ang anak niya. Kinuha niya ang natirang sukli mula sa gamot. 5 piso. 1 pirasong barya na lang
ang natira sa lahat ng kanyang paghihirap. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bumakat ang agila sa kanyang palad. Dati, ang halaga ng tao sa kanya ay nasusukat sa yaman, sa titulo, sa apelyido. Pero ngayong gabi, natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang halaga ng isang ina ay hindi nasusukat sa kung anong meron siya, kundi sa kung ano ang kaya niyang tiisin at isuko para sa anak niya. Akmang itatago na niya ang barya nang mapansin niya ang diaryong ipinambalot sa isdang binili ni Nika kanina. Lumana ang dyaryo, may ilang linggo na ang nakalilipas. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng gasera, isang pamilyar na mukha ang umagaw sa kanyang atensyon. Sa society page ng pahayagan, naroon ang larawan ni Bianca. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis habang hawak ang isang baso ng champagne. Nakasuot ito ng isang napakagandang kwintas na may pendant na ruby. Napahawak si Sila sa kanyang leeg. Wala na doon ang kwintas, pero ramdam niya ang bigat ng alaalang dala nito. Ang kwintas na yon ay pamana ng kanyang lola, ang tanging bagay na naisalba niya mula sa kanyang pamilya bago sila mamatay sa sunog taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Andro na nawala iyon sa yate noong gabing nahulog siya. Pero heto, suot ng babaeng pumatay sa kanya. Suot ni Bianca ang alaala ng kanyang mga ninuno habang siya ay namumulot ng barya sa putikan. Ang pagod sa katawan ni Sila ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na apoy na gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan. Tinupi niya ang dyaryo, dahan-dahan, at inilagay sa ilalim ng kanyang unan. Hindi para matulog, kundi para hindi niya makalimutan ang mukha ng demonyo. Suotin mo lang, Bianca. Bulong ni Sila sa dilim. Ang boses ay matalas at puno ng pangako. Ingatan mo yan, dahil kapag binawi ko yan, kasama ang leeg mo. Ang ulan sa bantayan ay tila walang katapusan ng gabing iyon. Ang bawat patak sa bubong ay parang mga daliring kumakalabit sa balikat ni Sila, nagpapaalala na kahit anong pilit niyang magtago, hindi siya maaaring manatili sa dilim habang buhay. Nakaupo siya sa tabi ng gasera, tinatahi ang punit na sando ni Amihan nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Nika, basang-basa at humihingal. Hindi ang ulan ang dahilan ng pamumutla ng dalaga, kundi ang hawak nitong isang pirasong papel na gusot-gusot. Si Nika ay isang volunteer nurse sa bayan at kanina ay nagpunta ito sa sentro para kumuha ng supply ng gamot. Ate Sila! Ang boses ni Nika ay nanginginig, hindi sa ginaw, kundi sa galit. Tignan mo ito. Nakita ko ang records ng medical mission noong nakaraang buwan. May isang doktor galing Cebu ang nag-iwan ng listahan ng mga gamot na ipinamigay nila. At nakita ko ang pangalan ng gamot na nireseta sa iyo noong nasa mansyon ka pa. Kinuha ni Sila ang papel. Hindi niya naiintindihan ang mga terminong medikal. Ngunit ang reaksyon ni Nika ay sapat na upang kabahan siya. Ang sabi mo, binibigyan ka ni Andro ng vitamins para sa brain development ni baby, hindi ba? Tanong ni Nika, ang mga mata ay nanlilisik. Ate, hindi vitamins ang iniinom mo. Ang nakasulat dito sa description mo, yan ay isang uri ng sedative at muscle relaxant. Ipinagbabawal yan sa mga buntis dahil nagpapahina ito ng resistensya at nagpapatulog ng diwa. Bumagsak ang mundo ni Sila. Bumalik ang alaala ng mga gabing iyon sa yate. Naalala niya kung paano siya laging inaantok matapos inumin ang vitamins na personal na inaabot ni Andro kasama ang isang baso ng gatas. Naalala niya kung bakit noong mahulog siya sa dagat, ang kanyang mga braso at binti ay parang gawa sa tingga. Mabigat, manhid at ayaw sumunod sa utos ng kanyang isip na lumangoy. Hindi lang siya basta itinulak, nilason siya. Ang plano ay hindi lang basta aksidente. Sinigurado ni Andro na wala siyang laban. Sinigurado ng sarili niyang asawa na malulunod siya kasama ang kanilang anak. Halimaw sila.
Bulong ni Sila habang ang papel sa kanyang kamay ay nalulukot sa higpit ng kanyang hawak. Ang luha niya ay hindi na luha ng lungkot, kundi luha ng isang napakalamig na puot. Pinatay nila ako bago pa man ako mahulog. Ang galit na nararamdaman niya ay parang kumukulong asido sa kanyang sikmura. Gusto niyang sumugod sa Cebu ngayon din. Gusto niyang sakalin si Andro, ngunit napatingin siya sa kanyang mga paa. Marumi, sugatan, at nakatapak sa putikan. Ano ang laban ng isang patay na? Kinabukasan, habang nagbibilad siya ng isda sa daungan, isang tanawin ang nagpatigil sa lahat ng trabahador. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa maputik na kalsada ng baryo. Ang ganitong klaseng sasakyan ay hindi nababagay sa lugar na ito. Para itong isang dayuhan mula sa ibang planeta. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng pwesto ni Sila. Ang makina nito ay huminto sa pag-ugong at ang katahimikan ng mga tao ay nakakabingi. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Siya ay nasa edad 50, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng puting linen suit na walang bahid ng dumi at ang kanyang mga mata sa likod ng mamahaling sunglasses ay nakatuon lamang sa iisang tao. Nakilala agad ni Sila ang babae, hindi dahil nakita na niya ito, kundi dahil nakikita niya ang sarili niyang ina sa mukha nito. Ito si Carmela Alcaraz, ang kapatid ng kanyang ina na matagal nang itinakwil ng pamilya dahil sa pagpili nitong maging negosyante kaysa maging guro. Ang tita Carmela na nasa Davao. Lumapit si Carmela kay Sila. Hindi nito pinansin ang amoy ng lansa o ang putik na tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Tinanggal nito ang kanyang salamin at tinitigan si Sila mula ulo hanggang paa. Walang awa sa mga mata nito, kundi isang matalas na pagsusuri. Sila yan! Ang boses ni Carmela ay malamig, ngunit malinaw. Mukha kang basahan. Napayuko si Sila. Ang hiya ay biglang bumalot sa kanya. Tita Carmela, huwag mo akong tawaging tita kung ganyan ka kahina. Putol ni Carmela. Lumapit ito ng masinsinan at hinawakan ang baba ni Sila upang iangat ang mukha nito. Balita ko, patay ka na daw. Ang buong Cebu ay nagluluksa sa mabait at martir na asawa ni Andro Montemayor. Pero heto ka, buhay na buhay at namumulot ng barya sa putikan habang ang asawa mo ay nagpapakasasa sa mana ng anak mo. Wala akong magawa. Katwiran ni Sila, ang boses ay basag. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Dahil pinili mong maging biktima, mariing sagot ni Carmela. Binitawan niya ang mukha ni Sila at tumalikod. Tila ba handa nang umalis. Pumunta ako dito dahil akala ko ay makakakita ako ng isang Alcaraz na handang lumaban. Pero kung gusto mong manatili dito, magbilad ng isda at hintaying mamatay ang anak mo sa sakit dahil wala kang pambili ng gamot. Sige, maiwan na kita. Ang pagbanggit sa anak niya ang gumising sa diwa ni Sila. Ang imahe ni Amihan na hirap huminga at ang katotohanang nilason siya ni Andro ay nagsama sa isang desisyon. Teka! Sigaw ni Sila. Huminto si Carmela, pero hindi lumingon. Turuan mo ako. Ang boses ni Sila ay naging matatag, parang bakal na pinalamig sa tubig. Turuan mo akong durugin sila. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kailangan ko ang kapangyarihan mo. At ipinapangako ko, babayaran kita. Sa isang penthouse na nakatanaw sa Marina Bay, nakatayo si Sila sa harap ng isang malaking salamin. Ngunit ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi niya kilala. Ang mahaba at buhaghag niyang buhok na dati ay laging nakatali ng goma, ay putol na ngayon. Isang matapang at maikling bobcut na nagpapakita ng kanyang leeg at panga. Ang balat niyang sunog sa araw ay unti-unti nang bumabalik sa pagkaputi dahil sa mga mamahaling treatment, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling madilim.
Ulitin mo. Utos ni Tita Carmela mula sa sofa. Hawak nito ang isang tasa ng tsa. Ang postura ay tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Humarap si sila sa salamin. Inayos niya ang kanyang blazer. Ako si Sylvia Alon, representative ng Helios Capital. Masyadong mahina, putol ni Carmela. Ibinaba nito ang tasa sa platito ng walang ingay. Kapag binanggit mo ang pangalan mo, dapat para itong isang utos, hindi isang pagpapakilala. Ang mga Montemayor ay sanay sa mga taong yumuyuko sa kanila. Kung gusto mong durugin sila, kailangan mong maging bato na babasag sa kanilang pader. Ulitin mo. Huminga ng malalim si Sila. Sa loob ng 3 taon, ito ang naging buhay niya. Sa umaga, nag-aaral siya ng financial management at corporate law. Sa hapon, sinasanay siya sa social etiquette at psychological warfare. Sa gabi, umiiyak siya sa sakit ng katawan at pangungulila sa anak na natutulog sa kabilang kwarto. Ang pagbabago ay hindi isang magic na nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang masakit na proseso ng pagbabalat. Kinailangan niyang patayin ang sila na laging nagsosorry. Kinailangan niyang patayin ang sila na natatakot tumingin sa mata ng kausap. Ako si Sylvia Alon, sabi niya muli. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay mababa, malamig, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin na para bang tinatakot niya ang refleksyon. At nandito ako para bawiin ang lahat. Tumango si Carmela, isang bihirang senyales ng pag-apruba. Pwede na. Pero tandaan mo, ang pagbabalat kayo ay hindi lang sa pananamit. Nasa galaw yan ng kamay. Nasa paraan ng paghawak mo ng tinidor. Nasa paraan ng pagtingin mo sa kanila na para bang alam mo ang pinakatatago nilang baho. Lumapit si Sila sa bintana. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang maliliit na laruan. Mula sa taas na ito, ang mundo ay mukhang madaling kontrolin. Pero alam niyang sa Cebu, naghihintay ang mga pating. Kamusta si Amihan? Tanong ni Sila. Ang kanyang boses ay lumambot sa unang pagkakataon. Nasa kwarto siya kasama ang private tutor, sagot ni Carmela. Magaling na ang baga niya. Malakas na siya. Siya ang pinakamalakas na alas mo Sila. Pero siya rin ang kahinaan mo. Kapag bumalik tayo sa Pilipinas, hindi kanya pwedeng tawaging mama sa harap ng ibang tao. Kaya mo ba yon? Napahawak si Sila sa salamin. Ang sakit ng sakripisyo ay kumirot sa kanyang dibdib. Para protektahan ang anak niya, kailangan niyang itanggi ito sa publiko pansamantala. Kailangan niyang maging Tita Sylvia sa mata ng mundo habang si Nika ang tatayong guardian. Gagawin ko ang lahat, bulong ni Sila, para hindi na siya muling mamulot ng barya sa putikan. Ang sumunod na mga buwan ay naging mas intensibo. Dinala siya ni Carmela sa mga business meeting. Pinanood ni Sila kung paano lamunin ni Carmela ang mga kalaban sa negosyo nang hindi nagtataas ng boses. Natutunan niyang ang pinakamataas na uri ng kapangyarihan ay ang katahimikan. Isang gabi, habang nag-aaral si Sila ng mga dokumento tungkol sa Montemayor Shipping Lines, napansin niya ang isang pattern. Ang kumpanya ay nalulugi. Maraming barko ang ibinibenta at may mga pautang na hindi nababayaran. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Tanong ni Carmela na nakatayo sa likuran niya. Ninanakawan nila ang kumpanya. Sagot ni Sila. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tinuturo ang mga discrepancies sa report. Si Bianca, gumagawa siya ng mga pekeng charity events para ilabas ang pera. At si Andro, pumipirma lang siya ng mga kontrata nang hindi binabasa dahil sa tiwala niya kay Attorney Severino. Napangisi si Sila. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tita, hindi natin kailangang atakihin ang kumpanya mula sa labas. Kusa na itong gumuguho. Ang kailangan lang nating gawin ay bigyan sila ng lubid para magbigti. Pagtatapos ni Carmela, handa ka na.
Inabot ni Carmela ang isang sobre. Ito ang imbitasyon sa nalalapit na Grand Charity Ball sa Cebu. Ang event na ito ay ang formal na pagpapakilala ng Allen Foundation, isang bagong player sa mundo ng negosyo. Ito rin ang gabi ng engagement party ni na Andro at Bianca. Hinawakan ni sila ang imbitasyon. Ang papel ay makapal at amoy mahal, katulad ng mga imbitasyon na ipinamimigay ni Doña Marites noon habang siya ay tagadila lang ng sobre. Pumasok siya sa kwarto ni Amihan bago matulog. Ang bata ay mahimbing na natutulog, yakap ang isang teddy bear. Ang pisngi nito ay mataba at mapula, malayo na sa batang halos mamatay sa isla. Umupo si Sila sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. Bukas, uuwi na tayo, bulong niya. Makikita mo ang lugar kung saan ipinanganak ang tatay mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka magiging katulad niya. Dahil ako ang huhubog sa mundo para sa'yo. Tumayo si Sila at naglakad palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ng kanyang paa sa sahig ay mabigat at puno ng desisyon. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot. Ang naiwan sa penthouse na yon ay isang ina na handang pumatay ng mga demonyo para sa kanyang anghel. Nagbihis siya ng itim na silk robe at muling tumingin sa salamin. Wala na si Silayan Montemayor. Ang babaeng nasa salamin ay si Sylvia Alon, ang bagyo na paparating sa payapang buhay ni na Andro at Bianca. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Nika. Ihanda mo na ang mga gamit. Utos ni Sila. Ang boses niya ay kalmado, tulad ng dagat, bago ang unos. Simulan na natin ang palabas. Ang Grand Ballroom ng Marco Polo Plaza ay nagniningning sa liwanag ng libu-libong kristal mula sa mga chandeliers. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at champagne, isang matamis na halimuyak na pamilyar sa mga piling panauhin ng Cebu. Ito ang gabi ng tagumpay ni Bianca. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang gown na yakap ang bawat kurba ng kanyang katawan habang nakakapit ng mahigpit sa braso ni Andro. Sa bawat pagbati ng mga bisita, nararamdaman ni Bianca ang bigat ng inggit at paghanga nila. Sa wakas, siya na ang Mrs. Montemayor o malapit na maging Mrs. Montemayor. Ang anino ni Silayan ay matagal nang nilamon ng dagat at ang tanging naiwan ay ang kwento ng isang aksidente na naging tulay upang magkatuluyan ng 2 taong nakatadhana daw para sa isa't isa. You look stunning, Bianca. Puri ng isang ginang na puno ng alahas. Bagay na bagay kayo ni Andro. Sayang lang at wala na si Sila. Pero life must go on, di ba? Salamat, tita, sagot ni Bianca. Ang ngiti ay perpekto at ensayado. I know Sila is happy for us in heaven. Siya pa nga ang naging tulay namin, in a way. Sa tabi niya, si Andro ay tila balisa. Panayang inom nito ng scotch. Kahit nakangiti, ang mga mata nito ay malikot. Laging tumitingin sa pintuan na para bang may hinihintay na masamang balita. Ang kumpanya ay nasa kritikal na kondisyon at ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa paghahanap ng investor na sasagip sa kanila. Ladies and gentlemen, ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na nagpatigil sa mga bulungan. Please welcome the representative of our major partner for tonight from Helios Capital, Singapore, Miss Sylvia Alon. Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang musika ay tila humina sa pandinig ng lahat. Ang mga mata ay sabay-sabay na lumipat sa entrada. Pumasok ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng pula o puti. Nakasuot siya ng isang itim na velvet gown na may malalim na hiwa sa likod. Simple ngunit sumisigaw ng karangyaan. Ang kanyang buhok ay maikli at matalimang gupit na nagpatingkad sa kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng isang kwintas na gawa sa purong diamante. Ngunit hindi ang damit ang nagpatigil sa mundo ni Andro, kundi ang mukha. Nabitiwan ni Andro ang hawak niyang baso. Ang kristal ay bumagsak sa marmol na sahig at nabasag. Ang laman nitong alak ay kumalat na parang dugo sa paanan niya. Ngunit walang pumansin sa kalat.
Ang lahat ay nakatingin sa babaeng naglalakad palapit. Ang kanyang bawat hakbang ay may ritmo ng kapangyarihan at kumpiyansa. Ang mukha ay kay Sila, ang mga mata ay kay Sila, ngunit ang aura ay ibang-iba. Kung si Sila ay isang maamong tupa na laging nakayuko, ang babaeng ito ay isang leon na handang manakmal. Wala ang pamilyar na kislap ng pagmamahal o pagkamahiyain. Ang mga mata nito ay malamig, tila gawa sa yelo, at nakatuon lamang sa entablado kung saan nakatayo ang naninigas na si Andro at Bianca. Sila, ang bulong ni Andro, ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng multo. Naramdaman ni Bianca ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hinawakan niya ng mahigpit si Andro, bumuo ng kanyang mga kuko sa suit nito. Imposible! Bulong niya. Patay na siya. Nakita ko siyang mahulog. Patay na siya. Lumapit ang babae sa kanila. Huminto ito ilang pulgada ang layo, sapat lang para maamoy ni Andro ang pabango nito. Hindi ito ang lavender na gamit ni Sila noon. Ito ay amoy ng sandalwood at leather. Matapang, masculine at nakakatakot. Ngumiti ang babae. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Good evening! Ang boses nito ay mababa at husky. May accent na halatang galing sa ibang bansa. I assume you are Mr. Leandro Montemayor? I am Sylvia. It's a pleasure to finally meet the man who is shrinking his own empire. Naglahad ito ng kamay. Ang kamay ay makinis. May suot na malaking singsing na pangnegosyante at walang bakas ng kalyo mula sa gawaing bahay. Tinitigan lang siya ni Andro. Hindi makagalaw. Ang kanyang utak ay pilit na pinagdidikit ang imahe ng asawang pinatay niya at ang babaeng nasa harap niya. Andro, siko ni Doña Marites na biglang sumulpot sa tabi nila. Ang matanda ay namumutla rin, pero ang pagiging mukhang pera nito ang nanaig kaysa sa takot. Ang kamay niya, tanggapin mo. Dahan-dahang inabot ni Andro ang kamay ni Sylvia. Ang palad ng babae ay malamig, parang bangkay. Nang magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Andro ang isang kuryente ng takot na gumapang sa kanyang gulugod. Sila, ikaw ba yan? Hindi napigilang itanong ni Andro. Ang kanyang boses ay basag. Tumawa ng mahina si Sylvia. Ang tawa ay sopistikado, hindi ang halakhak na alam ni Andro. Binawi nito ang kamay at tinignan siya na parang isang batang nagkakamali. Sila, inulit ni Sylvia ang pangalan na parang isang salitang banyaga na hindi niya maintindihan. I get that a lot. Sabi ng business partner ko, may kamukha daw ako dito sa Pilipinas. I think her name was... Sila yan? Ang asawa mong namatay sa aksidente. Tama ba? Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang aksidente ay may diin. Tila isang patalim na dahan-dahang idinidiin sa lalamunan ni Andro. Sumingit si Bianca, ang kanyang tapang, ay pilit na bumabalik dahil sa takot na mawala ng pwesto. Huwag kang magkaila. Kilala kita. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nabuhay? Lumingon si Sylvia kay Bianca. Ang tingin niya ay parang tumitingin sa isang langgam na gusto niyang tapakan, pero ayaw niyang madumihan ang sapatos niya. And you must be the famous Bianca, sabi ni Sylvia, habang sinusuri ang pulang gown ng karibal. Nice dress. Bagay sa'yo ang pula. Kulay ng babala. Lumapit si Sylvia sa tainga ni Bianca at bumulong sa paraang silang dalawa lang ang makakarinig. Huwag kang mag-alala, Mrs. Future Montemayor. Hindi ako multo. Ang mga multo ay nananakot lang. Ako? Nandito ako para maningil ng utang. Business-wise, of course. Umatras si Sylvia at humarap sa mga bisita na nag-aabang. Tinaas niya ang baso ng champagne na inabot ng waiter. To the Montemayors. Ang boses ni Sylvia ay malakas at puno ng awtoridad.
Narinig ko na magaling kayong lumangoy sa dagat ng negosyo. Sana lang, marunong din kayong lumangoy kapag dumating na ang bagyo. Uminom siya. Sa ibabaw ng kanyang baso, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Andro. Malamig, matalim, at puno ng sikretong alam nilang tatlo lang. Sa gabing iyon, hindi namatay ang ilaw sa ballroom, pero para kay Andro at Bianca, nagsimula na ang dilim. Ang babaeng nasa harap nila ay mukhang si Sila, pero ang kaluluwa nito ay isang estranghero na handang sunugin sila ng buhay. Ang conference room ng Montemayor Shipping Lines ay balot ng katahimikan na mas malamig pa sa aircon. Nakaupo ako sa kabisera. Ang pwestong dati ay nakalaan lamang para sa yumaong ama ni Andro at ngayon ay inaangkin ko nang walang pasubali. Sa harap ko ay nakalatag ang makakapal na folders ng financial audit at sa paligid ng mahabang mesa ay ang mga board members na mukhang mga basang sisiw na naghihintay ng hatol. Sa aking kanan ay nakaupo si Andro. Ang kanyang mga mata ay namamaga at mapula. Halatang hindi natulog kakaisip sa nangyari noong engagement party. Sa kaliwa naman ay si Bianca, na kahit nakasuot ng mamahaling Chanel suit, ay hindi maitago ang kaba sa bawat paghigpit ng hawak niya sa kanyang ballpen. Simple lang ang kondisyon ng Helios Capital. Panimula ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit umaaling-awngaw sa apat na sulok ng kwarto. Mag-i-inject kami ng pondo para sagipin ang kumpanya mula sa pagkalubog. Pero kapalit nito, ako ang hahawak sa leeg ng bawat pisong lalabas at papasok dito. Binuksan ko ang folder sa harap ko at tinuro ang isang pahina na may pulang marka. Unang-una, patuloy ko, habang nakatingin ng diretso kay Bianca. We need to cut the fat. Napansin ko na ang Bianca Yaniguez Foundation ay kumakain ng halos 20% ng operational budget ng kumpanya para sa mga gala at promotional events. Simula ngayon, ititigil na ang funding na ito. Napasinghap si Bianca. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Excuse me? Matinis na sagot niya. Ang foundation na yan ay para sa imahe ng kumpanya. Ginagawa namin yan para sa mahihirap. Hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin yan, Miss Alon. You are just an investor. I am the investor keeping this sinking ship afloat. Ganti ko. Ang tono ko ay nanatiling mababa. At sa tingin ko, Miss Yaniguez, hindi mahihirap ang nakikinabang sa mga events nyo, kundi ang mga catering services at couturiers na binabayaran nyo ng overpriced fees. Tumingin si Bianca kay Andro, naghahanap ng kakampi. Andro, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo kung gaano kaimportante ang foundation ko. Ito na ang sandali. Ang unang pagsubok. Tinitigan ko si Andro. Alam ko ang kahinaan niya. Pera at ego. Takot siyang mawala ang kumpanyang ito dahil iyon lang ang nagdidikta ng halaga niya bilang lalaki. Well, Mr. Montemayor, hamon ko, are we going to save the company? Or are we going to fund your fiancé's social climbing hobbies? Napalunok si Andro. Ang pawis sa kanyang noo ay kitang-kita sa ilalim ng ilaw. Tumingin siya kay Bianca, tapos sa akin, tapos sa mga numero sa papel na nagpapakita ng pagkalugi. Tama siya, Bianca. Mahinang sabi ni Andro, hindi makatingin sa mata ng nobya. We need to prioritize the company. Itigil muna natin ang charity events. Ang gulat sa mukha ni Bianca ay parang isang painting na gusto kong isabit sa aking dingding. Ang babaeng nasanay na laging nakukuha ang gusto. Ngayon ay ipinagkanulo ng lalaking nangako sa kanya ng mundo. How dare you? Bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hiya. Upang basagin ang tensyon, sinenyasan ko ang sekretarya na pumasok. Dala nito ang isang tray ng kape. Coffee, gentlemen and lady? Alok ko. Kinuha ko ang isang tasa at dahan-dahang inilapag sa harap ni Andro. Ito ay hindi ordinaryong kape. Bago ako pumasok dito, dumaan ako sa pantry at personal kong tinimpla ito.
Alam ko ang eksaktong timpla na gusto ni Andro. 2 kutsaritang muscovado sugar, 1 patak ng vanilla extract, at kaunting cinnamon powder. Ito ang timplang ginagawa ko para sa kanya tuwing umaga, noong kami ay nagsasama pa. Noong ako ay sisila pa, ang tangang asawa na nagigising ng alas 5 para pagsilbihan siya. Try it! Utos ko kay Andro habang nakaupo ako ng prente at pinagmamasdan siya. It helps with the stress. Dahan-dahang inangat ni Andro ang tasa. Ang aroma ng cinnamon ay lumutang sa hangin. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo habang inaamoy ito. Pamilyar. Masyadong pamilyar. Humigop siya. At doon, nakita ko ang pagtigil ng mundo niya. Ibinaba ni Andro ang tasa ng mabilis. Ang porselana ay lumikha ng mahinang tunog sa pagtama sa platito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at napako sa akin. Ang lasa ng kapeng iyon ay lasa ng nakaraan. Lasa ng mga umagang gumigising siya na katabi ako. Lasa ng pagmamahal na tinapon niya. Saan? Nabulol si Andro. Saan mo nakuha ang timplang ito? Ngumiti ako, isang misteryosong nangiti na hindi nagbibigay ng sagot. Bakit, Mr. Montemayor? May mali ba? Tanong ko ng inosente. Sabi ng sekretary mo, mahilig ka sa matapang na kape. I just added a personal touch. Cinnamon clears the mind, hindi ba? Hindi makasagot si Andro. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakahawak sa tasa. Tinitigan niya ako. Hinahanap si Sila sa mukha ko. At sa bawat segundong nakatingin siya, nakikita ko ang takot na humahalo sa isang kakaibang pagnanasa. Nalilito siya. Natatakot siya. Pero higit sa lahat, nangungulila siya sa lasang yon. Sa kabilang banda, nakita ni Bianca ang reaksyon ni Andro. Nakita niya kung paano titigan ni Andro si Sylvia. Isang tingin na hindi na ibinibigay ni Andro sa kanya. Ang selos ay nagsimulang gumapang sa mukha ni Bianca. Pinapapangit ang maganda niyang features, ho. Andro, ano ba? Asik ni Bianca. Kape lang yan. Bakit parang nakakita ka ng multo? Tumahimik ka muna, Bianca. Biglang sigaw ni Andro. Nanlaki ang mata ng lahat sa kwarto. Ito ang unang beses na sinigawan ni Andro si Bianca sa harap ng ibang tao. Napangiti ako sa loob-loob ko. Ang lason ay hindi nasa kape. Ang lason ay ang duda at ang nakaraan na pilit nilang ibinaon. At ngayon, unti-unti na itong kumakalat sa kanilang mga ugat. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. I think that settles it, sabi ko. Tinatapos ang meeting bago pa sila makabawi. Pipirmahan natin ang kontrata bukas. At Bianca, simulan mo nang ligpitin ang opisina ng foundation mo. Kailangan ko ang espasyong yon para sa new auditing team ko. Naglakad ako palabas ng conference room nang hindi lumilingon. Sa likod ko, narinig ko ang pagsisimula ng isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang magkasintahan. Ang mga sigawan nila ay musika sa aking pandinig. Pagpasok ko sa elevator, napasandal ako sa dingding na bakal. Ang aking puso ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa adrenaline ng tagumpay. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Tita Carmela. Nasagad ko na ang unang pako. Balita ko sa kanya. Nag-aaway na sila. At si Andro, alam kong hindi siya makakatulog ngayong gabi kakaisip sa lasa ng kape. Magaling, sagot ni Carmela sa kabilang linya. Pero mag-ingat ka. Ang nasusugatang hayop ay mas mapanganib. Siguraduhin mong wala kang iiwan na bakas. Wala silang makikitang bakas, sagot ko habang pinagmamasdan ang refleksyon ko sa pinto ng elevator. Dahil ang hinahanap nila ay isang patay na tao. At ako ay bangungot na gising. Bumukas ang elevator sa lobby at naglakad ako palabas sa liwanag ng araw. Ang bawat hakbang ko ay papalayo sa sila na inapi at papalapit sa hustisyang matagal nang ipinagkait. Pero alam kong ito ay simula pa lamang.
Dahil ang susunod kong target ay hindi lang ang kanilang bulsa, kundi ang nag-iisang tao na kinatatakutan nilang lahat. Ang ina ni Andro, si Doña Marites. Ang gate na bakal ng mansyon ng mga Montemayor ay dahan-dahang bumukas. Tila bibig ng isang dambuhalang hayop na handang lumamon muli sa akin. Dati, pumapasok ako dito sakay ng tricycle o taxi. Bitbit ang mga supot ng gulay mula sa palengke. Ngayon, pumapasok ako lulan ng isang itim na Mercedes-Benz habang ang driver ko ang nagbubukas ng pinto para sa akin. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng mga kalachuchi sa hardin. Ang bawat puno, bawat bato sa pathway na ito ay saksi sa mga luhang pumatak nung ako ay naglalakad dito nang nakayuko. Pero ngayong gabi, ang aking sapatos na Valentino ay tumutunog ng may awtoridad sa sementadong daanan. Bawat hakbang ay isang deklarasyon ng digmaan. Sa pinto, nakatayo si Yaya Loring, ang mayordoma na naging bangungot ng aking buhay may asawa. Siya ang laging nagsusumbong kay Doña Marites sa bawat maling galaw ko. Siya ang nagtatago ng pagkain para hindi ako makakain. Ngayon, nakayuko siya. Hindi makatingin sa akin habang nanginginig ang mga kamay na nakadaop sa kanyang apron. "Good evening, ma'am," bati ni Yaya Loring. Ang boses ay mababa at puno ng takot. Hindi niya ako nakikilala, pero nararamdaman ng kanyang instinto na mapanganib ako. "Ang ganda ng mansyon niyo, Yaya," sabi ko, habang hinahaplos ang isang antigong vase sa foyer. Pero parang amoy luma, amoy ng mga sikretong matagal nang itinatago. Hindi nakasagot ang matanda. Nilampasan ko siya at dumiretso sa dining area kung saan naghihintay ang mga maharlika. Sa mahabang mesa na gawa sa nara, nakaupo sa kabisera si Doña Marites. Nakasuot siya ng itim na puntas at sa leeg niya ay nakasabit ang isang kwintas na gawa sa perlas. Mga perlas na alam kong binili gamit ang pera mula sa shares na ninakaw nila sa akin. Sa kanan niya ay si Attorney Severino, ang ahas na abogado, at sa kaliwa ay sina Andro at Bianca. "Welcome, Miss Alon," bati ni Doña Marites. Hindi siya tumayo. Ang kanyang nangiti ay manipis, tila isang hiwa ng papel. "It is an honor to have our Savior in our humble home." "The honor is mine, Doña Marites," sagot ko habang umuupo sa silyang inilaan para sa akin. Ang silyang dating inuupuan ko noong ako ay asawa pa ni Andro, kung saan lagi akong pinapagalitan dahil sa maling paghawak ng kobyertos. Ang hapunan ay nagsimula sa isang nakakabinging katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng pilak na tumatama sa porselana at ang paghigop ng alak. Ang ulam ay kare-kare, ang paborito ni Andro. Tinitigan ko ang pagkain. Naalala ko ang mga madaling araw na gumising ako para dikdikin ang mani at bigas para lang makuha ang tamang lapot na gusto ni Doña Marites. "How is the food, Miss Alon?" tanong ni Bianca na halatang nagmamagaling. "I personally supervised the menu for tonight." Tinikman ko ang sabaw. Masyadong matamis, kulang sa alat, kulang sa puso. Ibinaba ko ang kutsara ng dahan-dahan. "It's edible," komento ko, sabay punas ng napkin sa aking bibig. Pero masyadong matamis ang peanut sauce, parang minadali. Alam nyo, may nabasa ako na ang kare-kare ay dapat niluluto ng may pagmamahal at pasensya. Kapag ang nagluto ay puno ng ambisyon at hindi pag-aaruga, nalalasahan niyon sa sabaw. Nanigas si Bianca. Ang insulto ay tagos sa buto. "Ang dating asawa ng anak ko," biglang singit ni Doña Marites. Ang boses ay matalas. "Sisilayan. Magaling siyang magluto ng kare-kare. Yun lang ang naging pakinabang niya sa pamilyang ito. Sayang, masyado siyang mahina ang loob. Hindi niya kinaya ang pressure ng pagiging Montemayor." Napahigpit ang hawak ko sa stem ng wine glass.
Gusto kong basagin ito sa mukha niya. Mahina, ako ang bumuhay sa pamilyang ito noong nalulugmok kayo. Pero pinanatili ko ang aking maskara. Talaga po? Tanong ko, kunwaring interesado. Mahina ba talaga siya? O baka naman, masyado lang mabigat ang krus na ipinapasa niyo sa kanya? Tumingin si attorney Severino sa akin. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay naniningkit. Sinusuri ang bawat galaw ko. Siya ang pinakamatalino sa kanila. Siya ang kailangan kong pag-ingatan. You seem to know a lot about heaviness, Miss Allen, sabi ni Severino. Ang tono ay mapanuri. Saan nga po ba galing ang yaman ng pamilya niyo? Wala kaming mahanap na records ng Alon family sa Singapore bago ang taong 2018. Ngumiti ako kay Severino. Attorney De La Peña, sa mundo ng investment, ang privacy ay ang pinakamahalagang currency, tulad ng pamilyang ito. Marami rin kayong records na hindi matagpuan, hindi ba? Tulad ng totoong resulta ng autopsy ng asawa ni Mr. Montemayor? O ang mga bank accounts sa Cayman Islands? Namutla si Severino. Nabilaukan naman si Andro sa kanyang iniinom na tubig. Ang hangin sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng tingga. Nakuha ko sila. Alam nila na marami akong alam at ang takot na yon ang magiging tali na ipupulupot ko sa kanilang leeg. Anyway, tumayo ako. Binabasag ang tensyon. I need to use the powder room. Excuse me. Naglakad ako patungo sa banyo sa ilalim ng hagdan. Alam na alam ko ang pasikot-sikot dito. Pagpasok ko, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga kamay ko ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pigil na galit. Binuksan ko ang aking maliit na clutch bag. Inilabas ko ang isang lumang panyo. Ito ay isang simpleng panyo na may burda ng inisyal na SAM, si Lion Alcaraz Montemayor. Ito ang panyong ipinantakip ko sa sugat ni Andro noong minsang nasugatan siya sa pag-aayos ng sasakyan. Akala niya na wala na ito. Ipinatong ko ang panyo sa gilid ng lababo sa pwestong madaling makita pero mukhang naiwan lang ng hindi sinasadya. Paglabas ko ng banyo, nakasalubong ko si Andro sa hallway. Mag-isa siya. Amoy alak at takot. Miss Alon, tawag niya. Lumapit siya ng bahagya. Tinititigan ang mukha ko na parang gusto niyang haplusin para masigurong totoo ako. Yung sinabi mo kanina tungkol sa asawa ko, bakit parang kilalang kilala mo siya? Miss Setter Montemayor, sagot ko. At humakbang ako palapit sa kanya hanggang sa maramdaman niya ang init ng katawan ko nang hindi kami nagdidikit. Ang mga babaeng tulad ni Silayan, hindi sila namamatay. Nananalaytay sila sa konsensya ng mga taong nagpabaya sa kanila. Tinitigan ko siya sa mata at sa isang iglap, ibinalik ko ang tingin ni Sila. Ang tingin ng pagmamahal na may halong sakit. Andro, bulong ko. Ginagaya ang tono ng dati kong boses. Napaatras si Andro, parang sinampal ng multo. Sila? Agad akong tumawa ng mahina at bumalik sa pagiging Celia Allen. You really need to rest, Mr. Montemayor. Masyado ka ng maraming naiisip. Uuwi na ako. Iniwan ko siyang nakatulala sa hallway. Pagbalik ko sa sasakyan, nakita ko mula sa bintana si Yaya Luring na tumatakbo palabas ng mansyon, namumutla at sumisigaw. Multo? May multo sa banyo. Ang panyo ni Ma'am Sila. Nandun ang panyo ni Ma'am Sila. Napangiti ako habang pinaandar ng driver ang sasakyan. Ang unang lamat sa pader ng mansyon ay, nalikha na. Hindi ko kailangang sunugin ang bahay nila. Hahayaan ko silang sirain ang sarili nila sa takot. Pero habang papalayo kami, may isang bagay na bumagabag sa akin. Noong nasa hapagkainan kami, napansin ko ang kamay ni Doña Marites. Nanginginig ito habang humahawak ng kutsara at sa tuwing magsasalita siya, tumitingin muna siya kay Attorney Severino na parang humihingi ng permiso. Si Doña Marites, ang Iron Lady ng Cebu, ay mukhang takot na takot sa sarili niyang abogado. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Nika. Nika,
Mag-imbestiga ka tungkol kay Attorney Severino, utos ko. May nangyayari sa loob ng mansyon na hindi natin alam. Mukhang hindi lang ako ang may gustong umubos sa yaman ng mga Montemayor. Mabigat ang hangin sa loob ng Ayala Center Cebu. O baka sadyang mabigat lang ang pakiramdam ni Andro. Kanina pa siya naglalakad ng walang direksyon. Pilit na tinatakasan ang multo ni Sila na tila nakatira na sa bawat sulok ng kanilang mansyon. Ang bawat anino sa bahay ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasalanan niya. At ang presensya ni Sylvia Alon, ang babaeng kamukhang-kamukha ng kanyang asawa, ay lalong nagpapagulo sa kanyang isipan. Umupo si Andro sa isang bench malapit sa fountain. Pinanood niya ang tubig na tumataas at bumababa, tulad ng magulo niyang buhay. Sa kanyang tabi ay isang paper bag na naglalaman ng bagong laruan, isang mamahaling robot na binili niya. Hindi niya alam kung para kanino ito. Wala naman silang anak ni Bianca. Siguro, binili niya ito para sa batang hindi na ipanganak ni Sila. Isang suhol sa kanyang konsensya. Habang nakatulala, isang maliit na bolang guma ang gumulong at tumama sa dulo ng kanyang sapatos. Dahan-dahang yumuko si Andro para pulutin ito. Ang bola ay luma na at medyo madumi, malayo sa mamahaling mga laruan na ibinebenta sa paligid. "Excuse me po, mister. Bola ko po yan." Ang boses ay maliit, mahina, at magalang. Nag-angat ng tingin si Andro. Sa harap niya ay nakatayo ang isang batang lalaki. Siguro ay nasa 4 o 5 taong gulang. Payat ito, maputla ang balat, at may suot na simpleng t-shirt at shorts. Ngunit hindi ang damit ang pumukaw sa atensyon ni Andro. Ang mga mata ng bata. Ang mga mata nito ay malalaki, maitim, at may hugis na pamilyar na pamilyar. Ito ang mga matang tinitigan ni Andro tuwing umaga sa loob ng 3 taon. Ito ang mga mata ni Silayan. Bumilis ang tibok ng puso ni Andro, parang may kung anong puwersa ang humila sa kanya palapit sa bata. Inabot niya ang bola, pero hindi niya ito agad binitawan. "Anong pangalan mo, hiho?" tanong ni Andro. Ang kanyang boses ay biglang naging malambot. Isang tonong hindi niya ginagamit kay Bianca o sa mga empleyado niya. "Amihan po," sagot ng bata habang inaabot ang bola. "Amihan." Inulit ni Andro ang pangalan. Ang hangin. Ang ihip ng hangin na nagdadala ng ulan. "Nasaan ang nanay mo?" "Nasa work po. Si Tita Nika lang po ang kasama ko," sagot ng bata. Bigla itong napahawak sa dibdib at umubo. Isang tuyo at hirap na ubo na parang kumakalos sa lalamunan nito. Nakita ni Andro ang pamumutla ng bata. Ang likas na instinto ng isang ama, kahit hindi niya alam na ama siya, ay biglang gumana. Agad siyang lumuhod para magpantay sila ng bata. Hinaplos niya ang likod nito. "Okay ka lang ba? Gusto mo ba ng tubig?" Nag-aalalang tanong ni Andro. Kinuha ng bata ang isang maliit na inhaler mula sa kanyang bulsa at sumipsip dito ng sanay na sanay. Napahinga ito nang malalim matapos ang ilang sandali. "Okay na po ako. May hika lang po ako," sabi ni Mama. Ngumiti ang bata. Ang ngiting iyon, ang paraan ng pagkunot ng ilong nito, ay kopya ng nangiti ni Sila tuwing nahihiya ito. Naramdaman ni Andro ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy mula sa kanyang kamay na nakahawak sa balikat ng bata direkta sa kanyang puso. Parang sinasabi ng kanyang kaluluwa na kilala niya ang batang ito, na bahagi ito ng kanyang pagkatao. "Ang tapang mo naman," bulong ni Andro habang pinipigilan ang luhang gustong mamuo sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang paper bag sa kanyang tabi. "Gusto mo ba ito? Robot niya to? Sa'yo na lang." Nanlaki ang mga mata ni Amihan. "Talaga po? Pero sabi ni Mama bawal tumanggap sa stranger." "Hindi ako stranger," sagot ni Andro. At sa sandaling iyon, naniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan. "Kaibigan ako." Akmang iaabot na niya ang laruan nang biglang may humablot sa braso ng bata.
Amihan, di ba sabi ko, huwag kang lalayo. Isang babae ang humila sa bata palayo kay Andro. Si Nika. Simple lang ang ayos nito, mukhang galing sa trabaho, pero ang takot sa mukha nito ay parang nakakita ng demonyo. Tumayo si Andro. Miss, teka lang. Binibigay ko lang yung laruan. Tumingin si Nika kay Andro. Ang galit at takot ay naghalo sa mga mata ng dalaga. Kilala niya si Andro. Ito ang lalaking sumira sa buhay ng kaibigan niya. Ito ang amang nagtangkang pumatay sa batang hawak niya ngayon. Hindi namin kailangan ng laruan mo, mariing sabi ni Nika habang mahigpit na niyayakap si Amihan. Lumayo ka sa amin. Natigilan si Andro sa tindi ng reaksyon ng babae. Teka, kilala ba kita? Hindi sumagot si Nika. Mabilis itong tumalikod at hinila ang bata palayo. Halos tumakbo na sila papalabas ng mall. Naiwan si Andro na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Hawak pa rin ang robot. Ang init ng balikat ng bata ay nararamdaman pa rin niya sa kanyang palad. Bakit ang sakit? Bakit parang may nawala sa kanya nang umalis ang batang iyon? Amihan! Bulong niya sa hangin. Sa itaas na palapag, sa likod ng salaming railing, nakatayo si Celia Alon. Kanina pa niya pinapanood ang lahat. Nakita niya kung paano lumambot ang mukha ni Andro nang makita ang anak nila. Nakita niya ang pag-aalala nito nung inatake ng hika si Amihan. At nakita niya ang lungkot sa mga mata nito nung umalis ang bata. Mahigpit na kumapit ang mga kamay ni Sylvia sa railing. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa bakal. Ang puso niya bilang ina ay gustong sumigaw. Gusto niyang bumaba, kunin si Amihan, at sabihin kay Andro na ito ang anak mo. Ito ang batang tinangka mong patayin. Gusto niyang makita silang mag-ama na magkayakap. Pero ang isip niya ay mas matigas. Hindi pa, Andro. Bulong ni Sylvia habang tumutulo ang isang luha sa kanyang pisngi na agad niyang pinahid. Hindi mo pa deserve na makilala siya. Ang isang halimaw ay walang karapatang humawak ng anghel. Tumalikod si Sylvia at naglakad palayo. Ang awa na naramdaman niya kanina ay pinalitan niya ulit ng galit. Kung may lukso ng duguman na naramdaman si Andro, sisiguraduhin niyang iyon na ang huli. Dahil sa susunod na magkakaharap sila, hindi laruan ang ibibigay niya, kundi ang singil sa lahat ng inutang na buhay ng mga Montemayor. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Nika. Ilipat mo ng school si Amihan, utos ni Sylvia. Ang boses ay nanginginig pero buo. Nagkita na sila. Hindi na pwedeng maulit to. Tandaan mo, Nika, patay na si Amihan sa records at mananatili siyang patay hanggang sa mabaon ko sa lupa ang ama niya. Ang araw ng paghuhukom ay hindi dumating na may dalang kulog at kidlat. Dumating ito sa loob ng isang malamig na boardroom, sa ilalim ng liwanag ng mga fluorescent lights, at sa harap ng 12 board members na naghihintay ng pagsasalba ng kanilang kumpanya. Nakaupo si Sylvia sa dulo ng mahabang mesa. Ang suot niyang puting suit ay tila baluti ng isang mandirigma na handang sumugod sa huling laban. Sa kabilang dulo ay sina Andro at Bianca na parehong nakangiti ng pilit. Akala nila ang pirmahan ngayon ay ang katapusan ng kanilang mga problema sa pera. Hindi nila alam, ito ang katapusan ng kanilang mga buhay. Bago tayo pumirma sa restructuring agreement, panimula ni Sylvia, ang boses ay kalmado, ngunit may talim na nagpatigil sa lahat ng bulungan. May nais muna akong ipakita sa inyo. Bilang bagong major shareholder, nagsagawa ako ng due diligence check at may nahanap akong asset na matagal nang nawawala. Nagkatinginan sina Andro at Bianca. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga mukha. Kinuha ni Sylvia ang remote control at itinutok sa malaking screen sa harap. Ang inaasahan ng lahat ay mga graph at numero ng kita at lugi. Ngunit ang lumabas sa screen ay isang madilim at magalaw na video footage. Ito ay kuha mula sa CCTV ng isang yate, ang yate ng mga Montemayor. 3 taon na ang nakalilipas, natahimik ang buong kwarto.
Ang tanging gumagalaw ay ang imahe sa screen. Sa video, makikita ang isang babaeng buntis na nakatayo sa gilid ng railing. Kahit malabo, kilalang-kilala ng lahat ang figura ni Silayan. Maya-maya, lumapit ang dalawang tao. Malinaw ang kanilang mga mukha sa ilalim ng ilaw ng deck. Si Andro at si Bianca. Napasinghap si Doña Marites. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa horror. Sa video, hindi maririnig ang usapan dahil sa hangin, ngunit kitang-kita ang galaw ng katawan. Kitang-kita kung paano tinulak ni Bianca si Sila. Kitang-kita kung paano hindi gumalaw si Andro para pigilan ito. Kitang-kita kung paano nila pinanood na lamunin ng dagat ang babaeng nagdadalang tao habang sa likod nila ay sumasabog ang makukulay na fireworks. Patayin mo yan, tili ni Bianca. Tumayo siya at akmang susuguri ng screen, ngunit hinarangan siya ng mga security guard na dala ni Sylvia. Fake news yan! Deep fake! Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para sirain tayo. Hindi pinansin ni Sylvia ang pagwawala ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Andro. Si Andro ay nakaupo lang, naninigas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, parang dugo na inalis sa kanyang katawan. Nakatingin siya sa screen, sa sarili niyang imahe na nagiging halimaw. Ang katotohanang pilit niyang ibinaon sa limot ay ngayon ay sumasayaw sa harap ng buong mundo. Is that fake, Mr. Montemayor? Tanong ni Sylvia. Ang boses niya ay hindi galit. Ito ay puno ng pagkadismaya. Dahil ang footage na yan ay narecover ng isang investigador mula sa backup server ng yate na pilit niyong pinabura kay Attorney Severino. Napalingon ang lahat kay Attorney Severino. Ang abogado ay yumuko, hindi makatingin kay Doña Marites. Ang kanyang katahimikan ay pag-amin sa kanyang partisipasyon. Hayop kayo! Bulong ni Doña Marites. Tumayo ang matanda, nanginginig ang buong katawan. Lumapit siya kay Andro at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng kanyang anak. Pinalaki kita para maging negosyante, hindi para maging mamamatay tao. At ikaw, turo niya kay Bianca, ikaw ang ahas na lumason sa pamilya ko? Huwag kang magmalinis, Marites. Sigaw pabalik ni Bianca. Wala na ang kanyang poise. Gusto mo rin naman mawala si Sila noon, di ba? Dahil ayaw mo sa kanya. Dahil mahirap siya. Ginawa lang namin ang gusto nyo. Ang boardroom ay naging isang palengke ng sumbatan at sisihan. Ang mga board members ay nagbubulungan. Ang iba ay kinukunan ng video ang nangyayari. Ang imperyo ng Montemayor ay gumuguho at si Sylvia ay nakaupo lang sa gitna. Pinapanood ang apoy na tumutupok sa kanila. Tama na! Sigaw ni Andro. Tumayo siya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Tumingin siya kay Sylvia. Ang tingin niya ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Sila, bulong ni Andro. Alam ko na ikaw yan. Patawarin mo ako. Natakot lang ako. Naduwag ako. Dahan-dahang tumayo si Sylvia. Tinanggal niya ang kanyang blazer. Sa ilalim ng kanyang manipis na silk blouse, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Gusto mong malaman kung ako nga ba si Sila? Tanong niya. Itinaas niya ng bahagya ang laylayan ng kanyang blusa. Sapat lang para makita ng lahat ang isang mahaba, pangit, at nakausling peklat sa kanyang tiyan. Ito ay peklat ng isang emergency C-section na ginawa sa isang maruming kubo gamit ang tatal ng kawayan at gunting. Walang anesthesia habang bumabagyo. Napapikit si Andro. Ang peklat na yon ay sumisigaw ng sakit na hindi niya kayang imaginin. Pinatay niyo si Silayan Montemayor noong gabing yon. Ang boses ni Sylvia ay garalgal. Puno ng emosyon na 3 taon niyang kinimkim. Ang babaeng tinulak niyo, ang babaeng naging sunod-sunuran sa inyo, patay na siya. Ang nakatayo sa harap niyo ay ang inang na buhay para sa anak na tinangka niyong patayin. Buhay ang anak ko? Tanong ni Andro. Ang pag-asa ay sumilay sa kanyang mukha. Anak ko, mariing pagtatama ni Sylvia.
Wala kang anak, Andro. Ang ama ng anak ko ay namatay noong gabing pinili niyang iligtas ang kanyang mana kaysa sa kanyang mag-ina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga pulis, kasama si Di Carmela at ang isang piskal. Leandro Montemayor, Bianca Iñiguez at Severino de la Peña, wika ng opisyal. You are under arrest for frustrated murder and falsification of documents. Habang pinoposasan si Bianca, nagwawala ito at sumisigaw ng mga mura. Si Attorney Severino ay tahimik na sumama, bagsak ang balikat. Si Andro naman ay hindi nanlaban. Nakatingin lang siya kay Sylvia o kay Sila. Ang mga mata niya ay humihingi ng tawad, humihingi ng isa pang pagkakataon. Sila, parang awa mo na, iyak ni Andro habang hinihila siya ng mga pulis. Mahal kita, mahal pa rin kita. Tinalikuran siya ni Sylvia, hindi dahil wala siyang naramdaman, kundi dahil ayaw niyang makita nila ang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Ang paghihiganti ay tapos na. Nakuha na niya ang hustisya. Pero bakit ang sakit-sakit pa rin? Nang mailabas na ang mga kriminal, naiwan si Celia at Doña Marites sa kwarto. Ang matanda ay nakaupo sa sahig, umiiyak, yakap ang kanyang sarili. Ang dating Iron Lady ay isa na lamang matandang babae na nawalan ng lahat dahil sa kanyang kasakiman. Hindi na siya nilapitan ni Sylvia. Wala nang dapat sabihin. Ang katahimikan ng boardroom ay hindi na mabigat. Ito ay payapa. Naglakad si Sylvia palabas. Sa hallway, naghihintay si Tita Carmela. Niyakap siya nito ng mahigpit. Tapos na, anak. Bulong ni Carmela. Umuwi na tayo kay amihan. Tumango si Sylvia. Oo, tapos na ang bagyo. Panahon na para sa bahaghari. Lumipas ang 2 taon. Ang mga sugat ng kahapon ay naghilom na. Bagaman nag-iwan ito ng mga peklat na magsisilbing mapa ng isang madilim na paglalakbay. Ang hustisya, kapag dumating, ay hindi laging maingay tulad ng kulog. Minsan, ito ay tahimik, mabagal, at nanunuot sa buto ng mga nagkasala. Sa loob ng Correctional Institution for Women, nakaupo si Bianca sa isang sulok ng mainit at masikip na selda. Wala na ang makintab niyang buhok. Ito ay putol-putol at nanunuyo. Ang kanyang balat, na dati ay binabaran ng gatas at mamahaling losyon, ay puno na ng pantal at peklat mula sa kagat ng lamok. Nakatingin siya sa kawalan. Hinihintay ang pagbisita ng mga kaibigan niyang sosyalera. Mga kaibigang nangakong hindi siya iiwan, ngunit ni minsan ay hindi dumalaw simula. Nang bumagsak ang hatol, ang tanging kasama niya ay ang kanyang refleksyon sa timba ng tubig. Isang anino ng babaeng ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa ginto na naging tingga. Sa kabilang banda, sa New Bilibid Prison, nakadungaw si Andro sa maliit na bintana ng kanyang selda. Hawak niya ang isang lumang litrato, isang picture nilang dalawa ni Sila, noong college pa sila, noong simple pa ang buhay, noong ang mga nangiti ay totoo pa, araw-araw. Ito ang kanyang parusa. Ang alalahanin na nasa kanya na ang lahat noon, ang tapat na asawa, ang tahimik na buhay, pero itinapon niya ito dahil sa kasakiman at kahinaan ng loob. Nabalitaan niya mula sa kanyang abogado na ibinenta na ang mansyon para bayaran ang mga utang ng kumpanya. Wala na siyang babalikan. Ang imperyo ng Montemayor ay naging abo at siya ang haring nakaupo sa trono ng pagsisisi. Si Doña Marites naman ay nasa isang pampublikong home for the aged. Dahil sa stroke na dulot ng stress noong kasagsagan ng kaso, paralisado ang kalahati ng kanyang katawan. Ang babaeng dating namimili ng kakainin at nagtatapon ng pagkain kapag hindi masarap, ngayon ay sinusubuan ng lugaw ng isang volunteer nurse. Walang nakakakilala sa kanya doon bilang ang matapobreng donya. Siya ay isa na lamang sa mga matatandang iniiwan ng panahon
Naghihintay sa takip silim ng walang pamilyang hahawak sa kanyang kamay. Malayo sa dilim ng kulungan at amoy ng gamot, isang maaliwalas na umaga ang sumisikat sa isla ng Bantayan. Naglalakad si Sila sa dalampasigan, ang parehong dalampasigan kung saan siya dinala ng alon noong gabing inakala niyang katapusan na niya. Ngunit ngayon, hindi na siya takot sa dagat. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa hangin. Wala na ang mabibigat na alahas, wala na ang makapal na makeup ni Sylvia Alon. Ang mukha niya ay maaliwalas, payapa, at puno ng tunay na ganda. Sa kanyang likuran, nakatayo ang tahanan ni Amihan, isang foundation at center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga single mother na walang matuluyan. Ito ang itinayo niya gamit ang natirang yaman na nabawi niya mula sa mga Montemayor. Dito, tinuturuan niya ang mga babae na bumangon, magnegosyo at mahalin ang kanilang sarili. Mama, Mama, tignan mo. Napalingon si Sila. Tumatakbo palapit sa kanya si Amihan na ngayon ay 6 na taong gulang na. Malusog na ito, mataba ang pisngi at wala ng bakas ng hika. Kasunod nito si Nika at Mang Isko na tumatayong pamilya nila. May hawak na saranggola si Amihan na lumilipad ng mataas sa asul na himpapawid. Ang taas ng lipad, no? Tanong ni Sila habang kinakarga ang anak. Ang bigat ng bata ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Opo, sabi ni Lolo Isko, kapag malakas daw ang hangin, mas tumataas ang lipad ng saranggola. Sagot ng bata, sabay halik sa pisngi ng ina. Napangiti si Sila, tumingin siya sa dagat. Tama si Amihan. Ang bagyo ang nagpalakas sa kanya. Kung hindi siya nasaktan, kung hindi siya nalunod, hindi niya matutuklasan na marunong pala siyang lumangoy, hindi lang sa tubig, kundi sa buhay. Lumapit si Tita Carmela na bumibisita mula sa Davao. Inakbayan siya nito. Masaya ka na ba? Sila yayan. Tanong ng kanyang tiyahin. Huminga ng malalim si Sila. Nilanghap niya ang amoy ng dagat. Hindi na ito amoy ng kamatayan, kundi amoy ng kalayaan. Wala siyang kasamang lalaki. Walang Prince Charming na dumating para sagipin siya. At hindi niya yon kailangan. Dahil ang tunay na happy ending ay hindi ang makahanap ng bagong pag-ibig, kundi ang mahanap ang pagmamahal sa sarili na matagal nang nawala. Sobra pa sa masaya, tita. Sagot ni Sila habang pinapanood ang kanyang anak na tumatakbo sa buhanginan. Malaya at ligtas, buo na ako. Ang mga alon ay patuloy sa paghampas sa pampang. Tinatangay ang mga bakas ng paa sa buhangin, nililinis ang lahat ng dumi ng kahapon. Ako, si Silayan Alcaraz. Minsan akong naging biktima. Minsan akong naging benggador. Pero ngayon, ako ay isa na lamang ina at babaeng malaya. Ang gabi ay tapos na. Ito na ang aking bagong umaga.